Tumingin ako sa cellphone ko at napansin ko na mag-alas 11 na pala ng umaga. Ang bilis ng oras habang nag-iimbestiga pa rin ng mga kasama naming polis sa nangyaring barilan namin kanina ni Alona. "Are you okay?" Tanong ni Alona sa akin. "Yeah," sagot ko dahil kita niyang hinubad ko ang sapatos ko. "You are such an idiot," saad niya sa akin na napangiti lang ako. "But brave, I like that." Dagdag pa niya, sabay hawak niya sa balikat ko. "Tanyente," tinawag siya ni Nicolas. "Dito ka na muna," saad ni Alona sa akin. Natumango lang ako at umalis na siya, papunta kay Nicolas. Third, ang salitang umeeko sa isipan ko. Paano niya nalaman ang tawag ni Daddy sa akin? Sino kaya siya? Tanong ko sa sarili ko at muli kong tinignan ang phone ko. Nang hindi na ako nakatiis, tinawagan ko si Daddy. Shucks! Mahinang saad ko dahil panay ring lang ang phone niya. Baka hindi pa sila nakarating ng London. Saad ko sa aking sarili. Pero bigla na lang nagring ang phone ko at nakita ko ang pangalan ni Francine. "Yes, sis?" "Kuya! Oh, thank God. Nakita ka namin sa TV kanina. Okay ka lang ba?" "Oo, okay lang ako." Sagot ko sa kanya nang biglang nag-ingay ang phone niya at maya-maya lang, "Kenneth!" "Oh no, Lola Aida." Ang tanging na sabi ko at sunod-sunod na ang sigaw niya sa akin. "Rosana, nakahanda na ang lahat." Saad ni Dino sa kanya. "Sige, kailangan na nating umalis." Sagot naman ito kay Dino at naglakad na siya papunta sa sasakyan nila nang biglang tumunog ang cellphone ni Sonny. Kaya napalingon siya sa kanya. Nakita niya ang reaksyon sa mukha ni Sonny. "Sonny, bakit?" "May nangyaring shootout kanina sa Pasay." "Tapos?" Tanong ni Rosana. Sabay turo ng guso ni Sonny kay si Kondo na napapikit na lamang si Rosana. At galit siyang naglakad papunta sa asul na kotse ni Jason at sinampal ang bubong nito. Na nagulat silang apat sa likod. "Anong ginawa mo?" Tanong agad ni Rosana sa anak niyang lalaki. Pero hindi ito nakapagsalita. "Anong ginawa mo?" Tanong niya sa salitang Italyano. Naniyako lang nito ang kanyang ulo. "Jared!" Sigaw ni Rosana sa kanya na agad namang tumingin sa kanya ang kanyang anak. "Niligtas ko ang kapatid ko." Sagot niya sa kanyang ina na bigla na lamang napaatras si Rosana sa sinabi nito. Hindi. Saad nito na napatingin siya kay Jaisel na nakaupo sa harapan. "Patawad, Mama." Ang tanging saad ni Jaisel at kita nilang napahawak na lamang sa noo niya si Rosana. "Alam niyo ba ang ginawa niyo? Hindi niyo alam ang magiging epekto nito sa atin." "Alam ko yun, Mama." Sagot ni Jared sa kanya. "Pero sa sitwasyon kanina, hindi ko na matiis na manatiling nakatago dahil buhay na ni Third ang pinag-uusapan." Sagot ni Jared sa kanya. "I worked so hard to keep you away from the light. Tapos yun ang ginawa mo?" "Mama, nakatago ang mukha ko. At isa pa, hindi alam ng sindikato that Jaisel and I existed." Rason ni Jared sa kanya. Napailing na lamang si Rosana at lumabas si Jaisel sa kotse at niyakap nito ang kanyang ina. "Mama," saad nito na uminig lang si Rosana at niyakap ang dalaga. "We need to move now," saad nito kaya sumakay na sila sa sasakyan at umalis na sila ng sementeryo. "Sonny, alam mo na kung saan tayo." "Okay, boss," sagot ni Sonny sa kanya. Samantala, sa kabilang kotse, hinawakan ni Julie ang kamay ni Jared. "I was worried about you nung nalate ka,"
Saad nito, nanginitian siya ni Jared. I'm sorry, hon. Sagot ni Jared. Lumangon si Jason sa kanila. Did you know that Joel here claimed Jason as his boyfriend? Biro ni Jason sa kanila. What? Biglang saad ni Jared na natawa lang si Jason. Ano ko ba? Saad ni Jason sa kanya. Cover up lang yun, don't worry. Saad ni Junie. I'm not. Sagot ni Jared na tinignan siya ni Jason sa rearview mirror. Eyes up front, boy. Saad ni Jared sa kanya. Roger, babe. Sagot ni Jason na nagtawanan silang dalawa ni Jason. Don't mind them. Saad ni Junie. Sabay dikit niya kay Jared at hinalikan siya nito sa pisngi. I miss you the most. Saad ni Jared nang biglang lumayo ng konti si Junie. Bakit? Tanong ni Jared sa kanya, sabay lingon ni Jason. Like I said si Kondo, you need to take the shower. Saad nito, sabay tawanan nila ni Jason na napabugnot na lamang si Jared. Pero muli siyang hinalikan ni Julie sa pisngi. Sabay tayo. Pulong niya na napangiti si Jared. Ew! Saad ni Jason. Pinatay ko na lang ang phone ko dahil hindi na tumigil sa kakatalak si Lola Aida. At alam kong bugbog na naman ako nito pag uwi ko sa kanila mamaya. Kaya sasagarin ko na lang. Nilagay ko na sa bulsa ko ang phone ko. Inspector, tingnan ko ang paa mo. Saad ng paramedic sa akin. Salamat, kanina pa humahapdi yan eh. Saad ko sa kanya at inalis niya ang medyas ko. Medyo napangiwi pa ako dahil natanggal ang balat sa gilid ng hinlalaki ko. How was it? Tanong ni Alona nung bumalik na siya. Not bad, sagot ng paramedic. Loko ka kasi, saad ni Alona sa akin. Sorry, saad ko na tila napansin niya ang mukha ko. Bakit? Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko sa kanya. Neil, tawag niya sa paramedic. Okay na, tanyente. Saad nito nung nilagyan niya ng bandahe ang paa ko at umalis na siya. Tell me, saad ni Alona sa akin dahil napansin niya ang ekspresyon sa mukha ko. Wala, pagod lang ako sa paghabol sa suspect kanina. Sigurado ka ba? Kasi kanina, nung nakita kita sa rooftop ng gusali, parang nakakita ka ng multo. Wala no. Ang totoo niyan, takot ako sa matataas na lugar. Saad ko sa kanya. Tinignan niya ako na para bang binibiro ko siya. Honest. Natatawang saad ko sa kanya. Tapos nakatira kayo sa 4th floor? Saad niya sa akin. Hindi naman ako sumisilip sa labas eh. Sagot ko sa kanya. Nakita namin si Hepe na papalapit na sa amin. Kaya tumayo ako at pareho kaming sumaludo sa kanya. At so how are you, Inspector? Tanong ni Hepe sa akin. I'm okay now, Chief. Good. Well, na-check namin ang license plate ng van at yung itim na SUV. Saad ni Hepe. Ayon sa LTO, nakaregistered ang van sa isang cleaning company sa Makati. Yung itim na SUV naman ay hindi nakaregister sa system nila. Balita ni Hepe sa amin. Chief, nakita ko pong lumabas ng garahe ng building ang van na yan. Balita ko sa kanya. Ay, I don't wanna go there but we have to investigate. Chief, no. You guys have done enough for today. Saad niya sa amin. I want you guys to go back to the precinct and file a report about this incident. Chief, gusto ko pong not now, Alona. Saad ni Hepe sa kanya. Kami na ang bahalang pumunta sa Blue Heights Tower. It would only create a lot of tension
kung sasama pa kayong dalawa. Understood? Yes, ma'am. Sagot namin pareho. Binitbit ko na lang ang isang sapatos ko habang tinulungan ako ni Alona na sumakay sa likod ng mobile car. At hinatid kami ni Sergeant Mansueto at Hilario sa presinto. Sige, Teniente, Inspector. Paalam nilang dalawa at umalis na sila. Okay na ako, Teniente. Saad ko sa kanya. Good, kasi ayokong buhatin kita papasok sa loob. Saad niya sa akin na natawa lang ako. Tinanong agad kami ng aming mga kasamahan naming polis pagpasok namin sa presinto na nagpairita kay Alona. You guys leave us alone or I'll shoot you. Banta niya sa kanila na napakamot na lang ang iba sa ulo habang yung iba naman ay nagmamadaling umalis sa harapan namin. Mga lokong to, inis niyang Saad. Barbie, simulan mo na ang report. Magbaba niyo lang ako. Utos niya. Sige, Teniente. Sagot ko sa kanya. At binuksan ko na ang computer ko. Third. Bumalik sa isipan ko ang sinabi ng lalaki sa akin. Kinuha ko ang phone ko at inon ko ito. Makalipas ang ilang segundo, maraming messages ang pumasok at mga missed calls na rin na galing kay Lola, kay Francine at kay Lolo Rudy. Wala man lang kina Mami at Daddy. Saad ko, kaya tinawagan ko si Francine. Kuya, huwag kang maingay. Oh, nasan ka ngayon? Tanong ko sa kanya. Nasa opisina ko ngayon, kuya. Mabuti naman. Maayos lang. Huwag kang mag-alala sa akin at nasa presinto na ako ngayon. Pasiguro ko sa kanya. Thank God, nag-aalala talaga ako sa'yo kanina. Tumawag na ba sa'yo sina Mami at Daddy? Wala pa, kuya. Ano ba kasing nangyari? Tanong niya sa akin. Wag na muna ngayon, Franz. Kwento ko na lang sa'yo mamaya pag uwi ko. Kuya, alam ko. I'm sorry for worrying you. Saad ko sa kanya. Mag-ingat ka. Saad niya. Para sa'yo at kay Mami at Daddy. Saad ko naman. Kailangan ko nang ibaba ang phone ko, kuya. May meeting kami ngayon. Sagot niya. Sige, regards mo na lang ako kay Tita Divina. Will do. Sagot niya to. At binaba niya na ang phone. Nagsimula na akong gumawa ng report nang bumalik si Alona. At napansin ko na pinapahiran niya ng maliit na towel ang mukha niya. Bakit? Tanong nito. Wala. Sagot ko. Nabinato niya sa mukha ko ang towel niya at tumupo na sa silya. Nasaan ka na? Kakaumpisa ko pa lang. Kala ko nakakalahati ka na. Saad niya sa akin at nagbukas siya ng computer. Tinawagan ko kasi ang kapatid ko dahil alam ko nag-aalala siya sa akin. Ah, yung Francine? Oo. Yung girlfriend mo? Si Sofia? Hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Hayaan mo na lang muna. Tatawag din yan pag na-miss ka. Saad niya sa akin na napatingin ako sa kanya. At kita ko na parang wala lang sa kanya dahil nakatingin lang to sa monitor niya. Siguro pag na-miss niya ako, alam kong tatawag agad yun sa akin. Saad ko sa kanya na pinansin ko ang reaksyon niya. Pero wala talaga akong nakita sa kanyang mukha. At parang wala lang tong nakatingin pa rin sa kanyang monitor. Kaya tinuloy ko na lang ang report ko. Pero napapansin ko na tumitingin-tingin siya sa akin. Pero inignore ko na lang to dahil marami na rin tumatakbo sa aking isipan. Lalo na yung tungkol sa lalaking nakaharap ko kanina. Sino kaya siya? Tanong ko sa aking isipan. Magtatanghalian na nung tumunog ang phone ko at nung tinignan ko kung sino. Sofia! Nasabi ko ng malakas kaya napatingin sa akin si Alona. Sorry. Sad ko. At nagpaalam ako na lalabas na muna para kausapin siya.
Hello, Sofia. Sagot ko nung nasa likod na ako ng presinto. Ken, binalita sa akin ni Francine ang nangyari kanina. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Babe, galit ka pa ba sa akin? Wala akong narinig sa kabilang linya. Babe, sorry no. Pag-usap tayo ng maayos. Saad ko sa kanya. Nang biglang may bumangga sa kaliwang balikat ko, na muntik ko pang mabitawan ng phone ko. Excuse me. Saad bigla nang bumangga sa akin. At nakita ko na si Alona pala, na naglakad to sa dulo ng parking lot. Babe, usap naman tayo. Pagkita tayo. Saad ko kay Sofia, habang nakatingin ako kay Alona, na nakatayo na malapit sa isang puno. Mabuti at hindi ka nasaktan. Saad sa akin ni Sofia. Babe, magkita naman tayo. Huwag na muna ngayon. Sorry. Sagot niya sa akin. Sofia. Ken, please. Not now. Ay, sige. Kung yan ang gusto mo. Salamat. Mag-ingat ka ha. Oo, para sa'yo. Sagot ko. At binaba niya na ang tawag. Malungkot kong nilagay ang phone sa bulsa ko. At nakita ko na papalapit sa akin si Alona. Tara, kain tayo. Yaya niya sa akin. Hindi ako gutom, ikaw na lang. Saad ko sa kanya. Nang biglang hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako. Aray, uy! Saad ko sa kanya dahil sa sugat sa paa ko. Masyado kang mahina. Saad niya sa akin. At binuksan niya ang pinto ni Pinky. Dala mo ang susi ko? Takang tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at pinasakay lang niya ako at siya na mismo ang nag-drive kay Pinky. Lumabas kami ng parking lot ng presinto. Nagugutom ako. Kung ayaw mong kumain, samahan mo na lang ako. Saad niya sa akin habang nasa daan kami. Pumunta kami sa isang karinderya at hinila pa niya ako at pinaupo sa upuan. Manang! Tawag niya sa nagbabantay. Uy, Alona! Saad nung ale. Manang, yung paborito ko po at isang Coke. Saad niya sa ale. Sige. Anong ginagawa natin dito? Bulag ka ba? Saad niya sa akin na tinadyakan niya ako ng mahina sa paa. Aray? Saad ko, nainis naman pa niya ako. Heto na, Alona. Saad nung ale, nung nilagay niya ng in-order ni Alona at tumingin siya sa akin. Ikaw? Wala manang, salamat na lang po. Saad ko at umalis na yung ale. Kare-kare, adobong baboy at isang plato ng kanin pala ang paborito ni Alona dito. At may isang bote ng Coke pa na may straw. Ano? Tanong niya sa akin nung nakatingin lang ako sa kanya. Wala. Saad ko, sabay iwas ko ng tingin sa kanya. Kala nito? Saad niya. At nagsimula na siyang kumain na napalunok ako ng laway sa tuwing sumusubo siya ng pagkain. Dahil parang nagugutom na rin ako sa kakapanood sa kanya. Ang sarap talaga. Saad niya, na pinakita pa niya kung paano niya isubo ang kutsarang may kare-kare at kanin. At kinuha niya ang bote ng Coke at uminom siya. Ang sarap at ang lamig. Pag-iinggit niya na napailing na lang ako. Maya-maya ay biglang tumunog ang phone ko. Kumain ka na lang dyan. Saad ko sa kanya. At kinuha ko yung phone sa bulsa ko. At nakita kong si Jigs ang tumatawag. Sino yan? Tanong ni Alona habang puno ang bibig niya ng pagkain. Lunukin mo muna yan bago ka magsalita. Saad ko sa kanya na natawa lang siya. Hello Jigs. Sagot ko sa telepono. Ken,
Diyos ko pare, okay ka lang ba? Tanong niya agad sa akin. Oo, okay lang ako. Nakita ko kasi sa balita kaninang nangyari sa'yo. Huwag ka mag-alala, Jigs. Okay lang ako. Tama bang nagpulis ka, Ken? Tanong niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya na napatingin ako kay Alona. Kasi 2 beses na tong nangyari na may nakabarilan kayo. Natural lang sa trabaho namin yun. Pulis kami at mga masasamang tao sila. Paliwanag ko sa kanya. Hindi eh. Bakit yung ibang pulis hindi naman nangyari sa kanilang nangyayari sa'yo? Nagkataon lang siguro dahil sa iniimbestigahan namin. Uy! Saad ni Alona sa akin na tumango lang ako. Pag-usap na lang tayo sa personal, Jigs. Saad ko sa kanya. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Salamat, old friend. Really, I'm fine. Pasisiguro ko sa kanya. Bakit kasi hindi ka nalang nag-accountant? O katulad ko, abogado? Saad niya. Kilala mo ako. Ayokong manatili sa likuran ng isang mesa. Sus, ang sabihin mo, ayaw mo lang magbilang ng numero. Tama. Sagot ko sa kanya. Umaksyon din naman ng abogado Saad niya. Sira, don't make me like you, pencil pusher. Saad ko sa kanya. Hey, don't insult my profession, Inspector Reyes. Balik ni Jigs sa akin. Oh, I'm sorry, Attorney De La Cruz. Saad ko sa kanya. Sabay tawanan naming dalawa. Jigs, hayaan mo ng pagpupulis ko. At isa pa, di ba pinag-usapan na natin to noon? Paalala ko sa kanya. Huhulihin ko ang kriminal at ikaw ang mag-prosecute sa kanila. Dagdag ko pa. Yaya, ayan ka na naman sa mga palusot mo. Saad ni Jigs sa akin na napangiti lang ako. Hindi na ako magtatagal, kasama ko ngayon ang partner ko. Saad ko kay Jigs, sabay tingin ko kay Alona na umiinom na ngayon ng Coke at tapos na rin kumain. Alright, hey nga pala Ken. Ano yun? Good news man, dumating na si Edna. Natutuwang binalita niya sa akin. Talaga? Gulat kong tanong sa kanya. Yup, pupunta nga ako sa kanila after work. Kung gusto mo, makita tayo kina Tito Jepoy. Sige, namiss ko na rin siya. Saad ko. Sige, babalitaan ko si Edna na pupunta ka rin. Sige, mamaya. Saad ko. Alright, hoy. Saad ni Jigs. Ano? Stay alive. Nag-promise ka sa akin na ikaw ang magiging best man ko. Paalala ni Jigs sa akin. Gago, oo naman. Sagot ko. Binalik ko na ang phone sa bulsa ko at tumingin ako kay Alona. Sino yun? Tanong niya. Kaibigan ko, si Jigs. Sagot ko. Natinigdan lang niya ako ng masama. Honest, best friend ko simula grade school. Saad ko sa kanya. Ang tanging sagot ni Alona. Maya-maya lang ay lumapit na yung ale. Magkano manang? Tanong ni Alona. 200 lang. Saad ng ale. Siya na po ang magbabayad. Saad ni Alona. Sabay tayo niya at naglakad na papunta kay Pinky. Ha? Ano? Gulat kong tanong. 200. Saad ng ale sa akin na parang na-hit and run ako sa gulat. Binunod ko ang wallet ko at binayaran ko na lang yung ale. At pagsakay ko kay Pinky, nakita ko na nagtututik pa si Alona at natatawa tong nakatingin sa akin. Naisahan mo ko dun Saad ko sa kanya. Well, it's your fault. Saad niya sa akin. Ano naman naging fault ko yun? Dada ka kasi ng dada sa phone mo. Ano ngayon kung kausap ko ang kaibigan ko? Tanong ko sa kanya at pinaandar niya na si Pinky.
Hindi mo ako pinansin habang kumakain. Saan niya? Sabay suntok niya ng mahina sa balikat ko. Ganun ba yun? Oo, dapat focus ka sa akin. Saan nito? Sabay ngiti niya sa akin. At tumalis na kami sa lugar na napailing na lang ako at napaisip sa pabago-bagong ugali ni Alona. Parang may kilala kong ganitong ugali. Yung tipong magagalit na lang na hindi mo alam ang dahilan. Pero kapag naglambing naman, sobrang sarap ng ibibigay sa'yo. Nakatingin lang ako kay Alona habang nagmamaneho siya. Nang biglang napatigil ako sa kaiisip. Mami, ano? Tanong ni Alona sa akin. Oo, wala. Naalala ko lang ang mami ko. Weird. Saad niya sa akin. At umupo ko ng maayos sa upuan ko at tumingin sa labas. Para siyang si Mami. Saad ko sa aking sarili at lihim kong tinignan si Alona. Sa mga kwento ni Daddy sa akin noon, hindi ako nagkakamali na si Alona at si Mami ay kapareho ng ugali. Kaya siguro galit na galit si Mami sa kanya nung nakita sila dahil nakikita ni Mami ang sarili niya kay Alona. Don't be like me, son. Naalala kong saad ni Daddy sa akin bago sila umalis ng London. Kaya pala, saad ko. Kaya pala ano? Tanong ni Alona. Wala Mami. Sagot ko. Oops. Ang tangi na sabi ko. Sabay suntok ng malakas ni Alona sa aking balikat. At napangiwi na lang ako sa sakit. Hinihimas ko tuloy ang braso ko nung papasok na kami sa loob ng presinto. O Inspector, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Sergeant Artemio sa akin. Wala, Sarge. Sagot ko na lang sa kanya. Pumalpak ang mga tauhan natin. Saad ni Eduardo kay Ingrid. I don't want to be disappointed twice in a day, Ingrid. Saad niya sa sekretarya niya. Don't worry, sir. Magagawa nila dyan yung inuutos mo. Sagot nito sa kanya. Tumulog ang phone ni Eduardo at napatigil na lang siya dahil kilala niya ang numero. Supremo. Sagot niya. Eduardo. Sagot ng Supremo nila sa linya. Patawad, Supremo. Binigyan kita ng isa pang pagkakataon dahil alam ko ang kakayahan mo, Eduardo. Pagputol ng Supremo sa kanya na hindi naman nakapagsalita si Eduardo. Hindi ko na gusto ang nangyayari, Eduardo. Kailangan ko lang ng panahon, Supremo, para... Panahon? Noong sinabi mo sa akin na ikaw ang bahala kay Amorosa, umaasa akong matatapos mo sa taon ding yun. Pero hindi mo agad to inasikaso. Saad ni Supremo. Siniguro mo sa akin na magiging pulido ang plano mo na maitutumba mo si Amorosa. Pero bakit hanggang ngayon, humihinga pa rin siya at naglalakad pa sa mundong ito? Bakit, Eduardo? Kalmadong tanong ng Supremo sa kanya. Punong Supremo. Ang tangi na sambit ni Supremo sa kanya na hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya. Alam kong marami kang naiambag sa grupo natin at yun na lang ang tanging dahilan kaya hindi ko na pinakilo sa mga tauhan ko. Saad ni Supremo na hindi nakapagsalita muli sa Eduardo. Magkaibigan tayo, Eduardo. At sana natatandaan mo pa ang sinabi ko sa iyo noon. Saad ni Supremo sa kanya. Oo po, Supremo. Sagot ni Eduardo. With that being said, have a nice day, Eduardo. Saad ni Supremo. At nawala na to sa linya. Nakalagay pa rin sa tenga ni Eduardo ang phone niya na para bang hindi siya makagalaw sa sinabi ni Supremo. Sir? Tanong ni Ingrid sa kanya na napatingin siya kay Ingrid. At parang nagulit pa siya nung hinawakan niya si Ingrid sa hita niya. Sorry Ingrid. Saad nito.
at nilagay niya na sa bulsa niya ang phone niya. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!